Lenny, no? Ni VP. Lenny. Annotate, sir. Annotate. Okay, Cathy, papalabas na ang ating pong Pangulong Duterte matapos ang humigit isang oras ang kanya pong talumpati sa kanya pong second State of the Nation address. Siyempre, kompleto pa rin ang mga kongresista, ang kanilang mga asawa, pati ang mga senador sa nangyaring pangalawang SON. At nakakatuwa dahil naibigay mismo ng Pangulo yung kanyang naisabihin. Lalo na, for example, yung Sa kalikasan. sense of urgency sa kalikasan. At pati na rin yung tax reform bill na inaddress na talaga sa Senado na nasa inyong mga kamay na yung mga susunod na hakbang para mapatupad ang bill na ito. And if I may quote the President regarding po doon sa environment, sabi niya, I'm holding all mining companies and its officials responsible for full and quick cleanup, restoration, and rehabilitation of all areas damaged by mining activities. Yun po. Kaya inutusan na rin po niya at ang Kongreso naman sa pagbubukas sila ng kanilang second session, ang binanggit na rin po ni House Speaker at ng Senate President na kanila pong bigyan prioridad ang pagbibigay daw ng prangkisa. Bago daw mag-operate ang mga mining firms, abay prangkisa muna, dadaan muna kayo sa Kongreso. Tama yan, naabangan natin yan, no? Kasi matagal ng issue yung pagmimina, lalong-lalo na hindi lang nito naapektuhan ng ating kalikasan, pati yung mga cultural minorities natin. Kanina sinabi ng Pangulo na siya mismo nakita niya yung epekto ng pagmimina dun sa mga kabuhayan ng ating mga kababayan. Yung iba pong mga magsasaka, hindi na makapagtanim dahil kumbaga ay poison na talaga yung lupa, pati din po yung ating mga katubigan, hindi na po makapangisda ang ating mga kababayang mangingisda dahil wala na, patay na yung mga ilog at yung mga dagat sa paligid. Wala nang magkakakitaan pang ating po mga magsasaka doon. Isa pa, Cathy, yung utos niya at ang pakiusap niya sa bansang Amerika, na isauli yun yung Balangiga Bells na yun. I don't know kung anong action gagawin po ni President Trump at maging kanya mga sundalo doon. Isasauli kaya niya doon. It's a very nice point in history na dapat nating malaman. Kasi, syempre, it depends on which side you're coming from, kung ano yung side ng story na gusto mong paniwalaan. Pero hinihikayat natin, lalo na yung ating mga mag-aaral na magbasa pa tungkol sa Balangiga Bells na ito, sa Samar. Ang ginawa kasi ng mga Amerikano doon, ginawa ko nilang trophy yun sa nangyari pong gyera po dyan. And also, in a nutshell, sabi nga ng Pangulo natin, it's a year of gains and setbacks, pero it's not for him to judge, sabi mo niya. Tsaka patuloy pong hinikayat tayo ng Pangulo na samahan siya sa pagpapaunlad sa ating bansa dahil hindi nga naman sa kanya lamang nakaatas dapat itong responsibilidad na ito. Bagkus tayong lahat bilang mga mamamayan ay dapat mag-contribute tayo. Number one example, magbayad ng buwis. Yun, tamang buwis. Huwag mandaya. Kahit po gaano ang ating estado sa lipunan, basta po nagbabayad tayo ng tamang buwis, malaki po ang maitutulong nito. Ayun. Pero bago po tayo magpaalam, nais po nating pasalamatan ng ating sponsor at partners, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and Department of Agriculture, suportahan ng malinis at masaganang karagatan o MMK program. GSIS maaasahan ng lingkod bayan. Yung Land Bank, we help you grow. Siyempre, nandiyan rin po ang PAGCOR, creating opportunities beyond gaming, at ang Gino Racel Coffee, fight the 3 hyperkillers with Gino Racel. Maraming salamat po sa Omotenashi Japanese Restaurant, Nanay Huling's Batangas Cuisine Alaek, kasarap na, kayang-kaya pa ng bulsa. Robert's Bridal Couture and Events, Robert knows what's best for you, at Third Culture by Soen. At dyan po nagtatapos ang ating SONA 2017 live coverage. Sigurado ako, Alex, na marami ang nag-take down notes sa ating mga kababayan ng mga accomplishments at lalo pang mga programa ng ating Pangulo. Hindi man magandang pakinggan, marami na naman tayong maririnig at mababasa ng mga batiko sa iba't ibang media avenues. Pero, syempre, kanya-kanya po tayong opinyon. Siguro, kung hindi naman natin nakikitang mali ang naipresenta sa atin ng Pangulo, mas maigo siguro doon, suportahan na lang muna natin ang ating Pangulo sa kanya pong mga nabanggit. Normal naman yan. Hindi rin naman masamang i-call ang atensyon ng ating Pangulo at ng kanyang mga leaders kapag talagang nakikita natin na may mga maling nangyayari, di ba? Sa totoo lang, yan ang madalas sabihin ng Pangulo sa atin, huwag tayong magdalawang isip na i-report ang mga anomalya sa gobyerno at sa ating mga ahensya. Okay, pupunta natin sina Aljo at Angelic na nasa Batasang Pambansa pa rin. Alright.
Alright, maraming salamat Alex, gayon din kay Kathy. So narito nga po tayo at natapos na po ang halos 2 oras na sona ni Pangulong Duterte at tunay nga pong napakamalaman ng kanyang mga sinabi. Sa akin, ano muna yung para sa yung pinakamalaking impact? Yung maganda yung sinabi ng Pangulo yung tax reform programs, no? Kasi marami doong mga provisions sa tax reform na may mga certain exemptions sa income tax, around 24,000 pesos yata lahat ng mga earner, 24,000 pesos. And below, exempted ka na sa pagbabayad ng income tax and including 13th month pay. At may mga certain limitations din yon. Kasi we all know, tax is a lifeblood of our society. Yes, And then forced contribution na ginagamit din ng ating pamahalaan upang sa ganun ay mapaunlad pa ang serbisyo para sa atin. Yan, And we all know na ang mega infrastructure program ng pamahalaan Duterte tuloy-tuloy. And we need taxes. Kaya yung sinabi nga niya, yung tax settlement ng Mighty Corporation, why not? No? Malaki-laki yun. Malaki-laki din yun. 25 billion pesos para magamit din yun. din sa rehabilitation sa Marawi City. That's right. And rehabilitation also sa mga lugar kung saan sinalanta ng bagyo katulad ng Ormoc. Opo. Maganda yun. At maganda rin yung sinabi niya tungkol sa pagsasaayos ng procedure sa procurement. Lalong-lalo na po kung ito'y may kaugnayan sa mga gamot at sa mga medical equipment. At ito'y nakita niya personal ng pagbisita niya sa AFP Medical Center last year na kulang-kulang sa gamit itong mga bariatric chamber at kung ano pa na hanggang ngayon ay hindi pa dumarating. At ito'y talagang pinapakita niya rito yung pagmamahal niya rin sa pagmamalasakit ng mga sundalo na sila'y nag-aalay ng kanilang buhay tapos kailangan nila ng medical attention tapos kulang-kulang naman yung kanilang mga gamot at equipment. Kaya maganda ngang ma-revise o ma-revisit natin itong mga procurement procedures po ng ating pamahalaan. Hindi lang konti, malaking malasakit ang dapat ibigay natin sa mga sundalo natin. Yung mga nagtatrabaho ng marangal. Yan. Yung mga nakikipaglaban at handang ibuwis ang kanilang buhay para lang mapanatag ating mga kalooban, para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa buong Pilipinas. At maganda din sinabi ng Pangulo kanina tungkol naman sa mga raw materials coming from the Philippines. Ang nangyari kasi, in-export natin, pagbalik sa atin, ang mahal na. Why not dito na lang natin iproseso lahat? No? Ang mga products or produces from our own natural raw materials. Yan, oo. Kasi for the longest time, lagi tayong nag-export ng raw materials. Opo. Alam naman dito sa atin napakalago ng ating recursos naturales sa ating natural resources and we have to utilize that also. Yes. Sabihan ko lang itong sa lower income tax rates and corporate tax rates now proposed katulad ng ultra rich which comprises 0.1% will be levied at a higher rate of 35%. Okay. At mag-limit din ang VAT exemptions, increase sa mga excise taxes, increase excise taxes sa mga automobiles at mga petroleum. Ayun. Okay. At ngayon po meron tayong makakapanayam. Isa po sa mga, sandali lang, mukhang may nakahatak. Okay. Pagpatuloy natin mamaya. Alright. Ano pa ang isang matingkad? Ito po, kausapin din po natin ngayon ang kapatid ng Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? At kamustahin din natin siya. May gabi. Magandang gabi po. Dito tayo sa taas. Harap tayo ng kasa camera po. Dito tayo sa So, May gabi. gabi po. So, how did you see the Zona speech ni President? How did you... I was going to ask you that. Ano sa palagay ninyo? I cannot say anything. I'm biased na. So, how did you judge the speech itself? How did you do it? Well, one thing's for sure, every time the President spoke, na hindi nagbabasa ng script ng kanyang prepared speech, mas direkta talaga at mas naintindihan yung kanya pong mensahe. It's always been like that. He likes to say whatever he wants to say. So, walang director maka-direct sa kanya, actually. So, anyway, yeah. Actually, wala akong masasabi. Anyway, as far as I'm concerned, after the 1 year of the presidency of my brother, I've been going around the country,
And I've seen changes, good changes, infrastructure, maganda. Kaya lang, yung mga media people, hindi ko naman sila sabi lahat, blind yata sila sa nakikita eh. So, wala naman silang nireport na may magandang road dito, may magandang building dyan, may magandang bridge dyan. Parati, ang ilalabas yung human rights, yung whatever, the negative side of everything. So sana naman, para naman ang tao mabalance yung media na sinasabi nila, dapat i-report naman nila yung nagagawa ng gobyerno ng kapatid ko. Yun lang. Ayan, ang isang magandang mensahe galing sa kapatid mismo, si Ginoong Emmanuel Duterte. Thank you. Maraming salamat po. Thank you so much, daghang si salamat. Ginoong Emmanuel Duterte, ang kapatid po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alright, so May makakausap pa sana tayo pero hanggang ngayon kasi nandito pa rin ang ilan nating mga kasamahan sa media. of course, At kinakapanayam ang ilang mga bisita. Okay. Well, nais ko lang i-highlight yung drug war campaign. Tuloy-tuloy Yes. pa rin yan. No let up. Tuloy-tuloy. Wag lang i-connect nga no, dito sa due process and due process and human rights. It is because marami ding pulis, maraming sundalong namamatay at hindi yan nako-cover nga. Hindi nga yan nailalabas ng maayos. Yes. Yung tamang datos, yun ang dapat nating iparating sa publiko na maraming biyuda, maraming mga bata ang nawalan po ng kanilang mga ama dahil po sa kampanyang ito, pati na ang terorismo. Yan. And tuloy-tuloy din ang kampanya ng pamahalaan Duterte laban sa mga tiwaling opisyal. Handang at kahit na patalsikin. ito yung mga appointed Oo. niya mismo, siya din ang nagtatanggal sa kanila. And the stability of peace all over the Philippines, yun po ang nais ng Pangulo at mapabilis ang transaksyon sa gobyerno, yung pinakamahinam. Ayan. Kasi napakahaba talaga ng At transaksyon. inulit Hanggang niya ngayon, ha? yung kanyang hotline Yung na iba, yung iba. 8888. At sabi Yes. niya, huwag kayong matakot sa libel. Ako ang bahala sa inyo. At yung lowest bidding, yun ang ugat sa korupsyon. Isa pa rin sa ugat ng corruption. Unti-unti nang napuputol itong napakahabang red tape actually, no? Actually, marami pa po Oo. tayong pwedeng sabihin tungkol dito. Pero, Marami pa sana, pero wala na tayong oras. Wala na po kaming Anyway, oras. Sige, Jik, magpaalam ka na. Sige, papaalam na po kami. Mula po rito sa Batasang Pambansa, kami po ang inyong mga lingkod, Angelique Lazo. Ako naman po si Aljo Bendio. Dagang kayong salamat. Dalay ko ng Diyos. Mabuhay po ang Pilipinas. Ito po ang State of the Nation Address 2017 ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, Thank you so balikan much. po natin ang ating mga kasamahan sa studio, sina Alex and Kat. Okay, thank you Angelique at Aljo. Hanggang sa muli po, sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng PTV, News and Public Affairs, Engineering at iba pang kasama natin ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating pong SONA 2017 Special Coverage. Susunod na po ang post-SONA Special Coverage ng PTV. Ako po si Alex Santos, kasama pa rin po si Cathy Vital para sa bayan. Isang magandang gabi po sa ating lahat.